Also mga ate at kuya, may panibagong revelation si Miss Maharlika dito Marami daw nananawagan na kasi nga 'di ba incompetent daw si PBBM. Hindi naman niya kayang pamunuan ng Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit sinagpang niya ang posisyon na ito. Well, kung nung tinanong si PBBM dati, naaalala ko, kaya siya tumakbo para lang siguro isalba ang kanilang pangalan, tama? To save their legacies, to save their name. Parang ganun lang, to save the family. Yun yata yung phrase na ginamit ni PBBM. Kaya siya tumakbong, ano ba yan? Teka lang. Anong oras nga yung hamon niya kay... Dali, hanapin ko Okay, sige. Sana makita ko mga ate at kuya. Sandali, ipi-play ko lang. Hindi tumakbo si PBBM para ibangon ang Pilipinas sa kahirapan, tulungan ang kapwa Pilipino, lalo na yung mga umaasang loyalista. Wala siyang ganun. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, to save the family. Save the family from what? From poverty? From embarrassment? From shame? From what? From scandal? To save the family's wealth? Like yung mga naka-freeze na assets? Nagtatanong lang naman tayo. And meron ditong sinabi si Miss Maharlika, mga ate at kuya, patungkol sa sana makita ko yung di umano'y may ad, sandali lang yan sinasabi ko willing, may nanawagan daw kay PBBM na bumaba, willing naman daw siyang bumaba sa pwesto provided na siya ang pipili ng papalit sa kanya. Para ano't naging vice president niya si VP Sara kung iba ang pipiliin niyang uupo at papalit sa kanya. Sandali lang mga atit ko, napin ko ayun, nakita ko kaagad. Sige. Let's play. Pakinggan nyo ang revelation dito ni Miss Maharlika patungkol sa kondisyones ni PBBM. Alright. Hold on. Kung ano ang real deal. Okay, gusto niyo susunod na expose. Mga kababayan, 'di ba sinabi ko sa inyo na nung nag-muscle spasm, si Kuting, nataranta si Lisa kasi akala niya mamamatay na si Kuting. Right? Kasi nga naman, pag natsugi si Kuting, sinong papalit? Di ba si Sara? Kaya ngayon, minamadali nila na ipasok ang ICC. O nakapasok na. Tanggalin si Sara, sirain, lahat ng college yan, gagawin nila. Ang mga Duterte gusto nilang burahin sa mapa ng Pilipinas. At gusto nilang mamayagpag si Romualdez, Araneta, Marcos, mga buwakan ng ina. Okay, so here's the thing. Nakarating sa akin na kinakausap si Kuting. Hindi ko lang alam kung si Amy ba kumakausap, ibang relatives niya, na bumaba ka na. Pinabababa na siya sa kanyang pwesto na isang first gentleman dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo. Ayon sa ibang mga puting ahas ko na naniniwala kay Marcos Sr., imbes na hindi paniwalaan ang mga dilawan sa 30-something years, 36, na pagbabato na ang mga Marcos ay ganito, diktador, magnanakaw, ay pinatunayan ni Marcos Jr. na totoo lahat ng ibinato sa kanila ng 36 years dahil sa ginagawa nila ngayon. But mga palangga, kung bakit kailangan natin durugin si Kuting Jr., hindi lang si Lisa Smugs. Sila ay kulto ng mga pulboronic, mandarambong, lahat na ng kasamaan na pwede niyong ibato sa kanila, di ba? Sobra-sobra pa yan. Willing siya. Another pasabog. Okay, go. Paki-amplify. Paki-echo na ito, mga hitad. Willing bumaba si Kuting ayon sa ating puting ahas. But, according to Kuting, gusto niyang i-make sure na ang papalit si Romualdez. Dahil yun ang gusto ni Lisa Smugs, ni Ahas, para magtuloy-tuloy ang kanilang
Polvoronic operation. Hindi yan galing sa akin. Nananahimik ako dito sa Jamaica. Okay? Nananahimik ako dito palangga. It's just so happened na nasukang-suka na ang ating mga kababayan. Ano ba? May ano ba? Ano ba? Ano ba yung may narinig ako na sabotay? Okay naman, di ba? So, yan po. Sa kapapasok lang, breaking news. Si Kuting ay kasama pala sa narco list ni Pangulong Duterte noong 2017. Nagmanik-manikluhod lang si Senator Amy na wag isama muna yung kapatid niya kasi kakausapin niya, 'di ba? Baka magbago pa and everything. See that? And I challenge you, Pangulong Duterte, lahat challenge ko. Bakit? Di ba dapat tayo matakot? I challenge you, Pangulong Duterte, now na. Itodo mo na. I know you are for the people. Para sa taong bayan, itodo mo na. Ang lahat ng pwede mong itodo para malaman ng kabuuan ng Pilipino saan man tayo sa mundong ito ang katotohanan dahil habang tumatagal si Lisa Tambaluslos sa gobyernong ito, lalong nagkandamatay ang ating mga sundalo, mga patitinong kapulisan, ang ating mga kababayan namamatay sa gutom, samantalang sila ini-enjoy ang trilyones na pera. Hindi ba kayo naaawa? Kayo, mga men in uniform, marami pang matitinong sa inyo. Hindi ba kayo naaawa? Now, Pasko. Lumabas kayo dyan sa mga bahay ninyo. Ang sarap ng kinakain nyo, nakaletsyon kayo lahat. Buti sana kung bawat kain ng lechon ninyo, yung mga jutang genius kayo, hindi na kayo magising. Diba? Para wala ng mga jejemon sa Pilipinas. Pero hindi nyo ba nakikita paglabas nyo sa Forbes Park, paglabas nyo sa mga high-end places, kitang-kita nyo pa rin yung kahirapan ng bayan nyo. The moment na lumabas kayo sa gated community nyong mga tirahan, na di ba kayo naaawa yung mga tao, yung mga ordinaryong tao, nagtitinda, tricycle driver, even mga office workers na nagsisiksik sa jeep, sa bus, umuulan, initan, mabuhay lang, samantalang kayo mga hinayupa, kayo mga putang ina nyo lahat dyan sa Malacanang, lahat kayo mga hinayupa kayo. Ini-enjoy nyo, pinagtatayo nyo ng mga bahay. Pati mga kabit nyo. Heaviness mga ate at kuya, 'di ba? But I have to disagree with Miss Maharlika na na nakikita ng mga politikong 'yan ang kahirapan sa Pilipinas the moment na lumabas sila sa mga gated communities nila. I feel like hindi nila 'yan nakikita unless I don't know, lilingon sila, 'di ba? Usually paglabas nila ng kung politiko man yung mga mayayaman na nakatira sa mga first class or high-end subdivisions, ang direksyon naman 'yan sa kanilang mga opisina, maybe sa mga 'di ba, sa mga katulad ng cities like BGC or maybe diyan sa Senate, sa House of Representatives, sa kanilang mga opisina sa City Hall, Municipal Hall, Capitolio, ganyan, Malacanang. Hindi 'yan para lumingon pa at tumingin ng matagal sa mga mahirap, lalo na at mga elitista. Karamihan sa na-appointed mga elite, hindi yung galing sa kahirapan ng mga public servants. Mga ate at kuya, pagluluwas ako ng Maynila, sinasabi ko nga sa inyo, di ba, pag na-stuck kami sa traffic, may mga ngatok-ngatok sa bus or sa sinasakyan naming taxi or kahit sa jeep, may mga mamamalimos. Makikita mo yung mga vendors, ang bibigat ng bitbit, exposed sa pollution, payat na payat, dungis na dungis, pawis na pawis, lalo pag mainit. Durog ng puso, sa totoo lang. Pero ang tanong, nakikita kaya yan ng mga politikong yan, na ang kanilang focus, sabi nga ni Miss Marlica, ay ang pandarambong, kam-kam. They wouldn't mind. Baka ang unang impression nila pag nakakita ng ganun, mga 'di ba yung mga naglalako ng paninda, mga mahihirap na namamalimos, ang unang papasok sa isip nila, kadiri, yaki, hindi ba lang ba maisip na, teka, kung bibigyan ko ba to ng 50 pesos, ikayayaman ba niya to? Gawin ko kayang 100 at nakakaawa, ikayayaman ba ito ng beggar na ito, ng pulubing ito? Kung bibili ba ako ng paninda nung
na mani or candy nung isang yon, kahit hindi ko kainin, ikahihirap ko ba or makakatulong ako sa pamumuhay nila? That's how my mind runs, mga ate at kuya, every time na lumalabas ako. Kaya every time na nakakakita ako ng ganyan mga naghihirap, ako ay mahirap din naman. Pipitsuging vlogger ako eh, 'di ba? Tungaw vlogger. Pero nakikita ko may mas mahirap pa sa akin. Kaya nga ako yung nagsisipag tong madaling araw, no? Kasi aside from gusto ko ang 'di ba? Ang kitain ko dito sa pagiging vlogger ay maitulong ko sa pamilya namin, maitulong ko rin sa kapwa ko. Alam niyo mga pakulay niyo yan, binibigay ko yan sa mga batang kilala ako pag lumalabas ako ng mga nasa lansangan, kahit hindi ko kailangan ng mga paninda, basahan, ipit. Pag nakita ko na 'di ba parang hirap na hirap din yung vendor at walang bumibili, bili ako ng bili, makatulong lang sa simpleng minsan nga ayaw kong tanggapin yung paninda eh. Parang ibibigay ko lang yung pera, kaya lang para namang 'di ba medyo baka ma-offend ko naman yung nagtitinda na parang nililimusan ko. So tinitake ko rin yung paninda kahit hindi maganda ang quality ng tinda nila. Tapos ganyan ang nakaupo mga elitista. And take note, may condition pa. Dahil nga marami nang nananawagan, katulad ko na nakikita na naghihirap ang mga nandito sa atin. Kamag-anak na ni PBBM ang nananawagan. Baka mga loyalista rin yan na umaasa na ang performance niya katulad ng kanyang magulang noon or maybe much better. Lalo't mas bata siya, mas modern ang panahon ngayon. Mas mabilis ang kanyang pagkilos, marami, 'di ba? Mas madali ang kanyang pananarabaho. Hindi ganoon ang nangyayari. Walang-wala sa dumi ng kalingkingan ng kanyang ama ang kanyang performance, lalo na sa kanyang predecessor na si PRRD. Balik ang problema ng Pilipinas, mas malala. Paano pagka nangyari ang big one? Alam niyo bang may kausap akong naghahang tayo mga ate at kuya. I-reconnect po, dali, i-reconnect mo. Naghang daw tayo, naghang. Okay, sensya na na-reconnect, baka humihina ang internet. May kausap akong psychic mga ate at kuya. Ang sabi niya, baka malapit nang mangyari ang the big one. At sabi ko, wag naman sana baka makuha sa dasal. Katulad ng mga nangyayari na yan sa Surigao, sa Mindanao, grabe ang lindol, sunod-sunod. Even Luzon, nililindol. 'Di ba? So baka mamaya meron pa parating na big one. Hindi naman kasi napipredict ang lindol eh. Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Hindi handa ang mga buildings dito, hindi quake proof, hindi katulad ng Japan. Tapos mga kurakot ang nakaupo. Baka mamaya ang gawin ng mga yan kapag maraming nagkandamatay sa lindol or kung ano man lindol, bagyo, whatever calamity pumasok o dumaan sa Pilipinas, baka ang gawin ng mga yan imbes tumulong, kamin pa rin yung tulong. Kunwari magbakaawa sa mga developed countries abroad katulad ng ginawa noong Yolanda kay panahon ni Pinoy. Nag-iyak-iyak pa doon, tapos yung mga tulong ng mga foreigners ng ibang bansa, nagkandabulok lang, tinapon lang din sa basurahan. Ang dami rin. Isang matinding disaster or calamity lang ang tumama sa Pilipinas. Marirealize ang napakaraming Pilipino na malangoy-ngoy itong si Kuting. Baka worse pa nga. Sabi nga, sino ba nagsabi nun? May napanood ako eh. I think yung sa interview nga ni Miss Maharlika doon sa mga kababayan nating OFW sa Japan, si Kuya Berwin at Ate Riza, na parang si Kuya Berwin na nagsabi na si Noy daw kahit paano may empathy pa, pero ito daw talaga wala. Hindi marunong lumapat sa tao. At ang kondisyon namang gustong gawin, si Tamba ang pauupuin. Paano yan? I-eliminate si VP Sara. Kung ang kondisyon ni PBBM ganyan. Alisin si VP Sara kasi siya ang nasa 'di ba, constituted na hahalili kay PBBM eh. Alisin din si Mig Zubiri. Madali na siguro nilang pakiusapan si Mig Zubiri dahil mukhang hindi naman strong ang personalidad ng isang yan eh. Nag-resign nga yan dati bilang senador, 'di ba? O baka mabigyan ng bonggang-bonggang generosity yan, mag-quit yan. And then it's gonna be Tamba who will preside as the president of the Philippines, as the head of state. At anong mangyayari kung si Tamba ang mamumuno? Inay, ating, wala pa rin. Baka lalo tayong pabulok. Would you agree with me? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.